Praise God. Kumusta po ang bawat isa? Welcome po sa presensya ng ating Panginoon. At tayo po ay pinagpala sa araw na ito at pinili po nating dumalo o paglaanan ng oras ang ating Panginoon na siyang maibigay sa atin ng lahat. At sa umaga pong ito ay may paalala ang ating Panginoon. May exhort para sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na hango sa Proverbs 21:21. Sabi diyan, whoever pursue righteousness and unfailing love will find life, prosperity, and honor. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Once again, Panginoon Lord God, dumutulog po kayo. Kami, Panginoon, ako sa iyong banal na trono, Panginoon Lord God, humihingi ng kapatawaran, Lord, ang mga pagkukulang, pagkakasala, Lord, sa inyo. Sa isipan po ito, Lord, sa salita sa gawa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Ganun din po nagawa ko sa aming kapwa at mga sa buhay, Lord. Patawad po. Nawa po, Panginoon Lord God, ay maging kalugod-lugod kami, Panginoon Lord God, sa iyong presensya, Panginoon Lord God, at ito, yung mga salita, Panginoon Lord God, na nakahanda sa araw na ito, Panginoon Lord God, ay may tanim sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon Lord God, ay buhay at nagsisilbing gabay sa amin. Amen. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ayun, praise God. Ayun. Sabi po dito, sa Tagalog po, kung sino daw po ang nagpapatuloy na piliin ang katuwiran, ang pagmamahal ay makakasumpong ng buhay, ang kaunlaran at yung honor na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pong buhay Kristiyano, kahit tayo ay buhay Kristiyano na, ay malimit, nagkakamali tayo sa pagpili. Pero sa mga makamundong bagay, sa mga material na bagay, ay magagaling tayong bumila. Di ba po? Kung papipiliin po kayo, 1,000, isang bagong 1,000, o isang bagong 1,000,000, ano po pipiliin nyo? 1,000,000, di ba? Kung papipiliin po kayo, bagong motor o bagong sasakyan, ano po pipiliin nyo? Talagang magaling pumili. Pero, in real life, yung mga bagay na yan ay temporary lang. Mas maganda piliin natin yung eternal na bagay. Sabi nga, huwag tayong mag-impok ng mga bagay dito sa mundo na kung saan ay may sumisira, may nabubulong, kinakalawang, o ninanakaw. Mag-ipon tayo ng mga bagay na kung saan ay ang creation natin ay sa makalangit, makamundo. Pero, pagdating sa pagpili sa bagay na yun, hirap na hirap tayo, di ba? Pagpipiliin ka. Pero gusto mo magsimba o mag-mall? May sale. Pag niyaya ka nung dalawa ang nagyayaya sa iyo, for example, Brad, tara, magsimba. Tapos yung isa naman, niyaya ka, tara, Brad, may sale sa Red Sea. Tara, may sakya na tayo, putlakan. Sale na yun. Anong pipiliin mo in real life? Yun, praise God. Pero yung mga yung mga hindi pa malalim kay Lord, yung mga hindi pa Christian talaga, hindi pa alam yung meaning ng buhay talaga, mas pipiliin nila yung makamundo, unahin nila yun. Di ba na yan, pumapasok yung mga excuses natin pagdating ng Friday. Imbis na unahin natin si Lord, mas maraming umaagaw ng oras natin, ang presensya natin, imbis na pumunta kay Lord. Kaya, alam niyo ba na mapala tayong lahat na kayo naririto sa bahay panambahan? Amen. Praise God. Kasi, narito ang presensya ng Panginoon. Amen. At sa presensya ng Panginoon, may tunay na kagalakan at kapayapaan. Tunay nga na meron tayong makikita o mararamdaman na kagalakan sa makamundo. Halimbawa, sa mall, nandun tayo, masaya tayo, pero panandalian lang yun. Pag uwi mo sa bahay,
ma-realize mo na may kulang ka sa araw na yun. Kulang na yung pera mo. Kulang na yung pera mo, di ba? Kulang na yung, ngayon, tama, praise God. Maaaring pag humingi yung mga mahal mo sa buhay, wala ka na maibigay. Kasi hindi ka ginabayan ni Lord, ginastos mo na yung pera mo. Pero kung si Lord ang pinili mo, kahit kakaunti yung pera mo, Sobra pa i-stretch ka ni Lord hanggang sa katapusan. Minsan nga, wala ka ng pera, hindi mo alam, mayroong may dumarating. Minsan may magbibigay sa amin ng tip. Yung may pagbili na kami ng bigas. Ay, Johnny, yung pambili mo ng bigas, di ko pa naibibigay. Praise God, may dumating na tip sa amin. Si Johnny, alam ko, wala niya. May 50 ka sa akin, Johnny. Bigay ni Lord John. Kaya, salamat kami kay Lord. Kaya yun, patuloy natin unahin si Lord sa ating buhay. Ano daw ang ating matatagpuan pag inunan natin si Lord? We find life, sabi po. Sabi niya sa kanyang salita, sa Amos, chapter 5, verse 14, seek God, not evil, that you may live, and those may the Lord of hosts be with you, just as you said. Yun. Pag pinili daw natin, hanapin ang good, ay matatagpuan natin si Lord, sasamahan tayo ni Lord. Amen po? At ano ba ang sinabi niya? Prosperity ang ating matatagpuan. Sabi niya sa kanyang salita sa Job chapter 22 verse 21, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Amen? Ano po ba itong submit? Parang yung sa mag-asawa lang yan eh. Husband, submit. Ito yung pagpasakop tayo sa ating Panginoon. Kasi prosperity pala ang kapalit nito, sabi ni Job. Si Job, naitalang pinakamayaman na naging hari. Di ba po? Kaya kung gusto nyo maging mayaman, sundan nyo itong si Job. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Then, yung Jeremiah natin, Jeremiah 29:11, di ba po? For I know plans for you. Yun, sabi ng ating Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Sino nag-declare ito? Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ang kanyang salita ay totoo. Diniklara niya. Ano po diniklara niya? The Lord declares the plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and future. Amen po? Kaya, kay Lord tayo kasi may future tayo kay Lord. Di ba po? Amen. Praise God. Kaya mapapala talaga yung pinili na pumunta dito para kay Lord. Kasi andyan yung pag-asa, yung future, sigurado na. Sinugurado yan ni Lord. At yung honor, yung pangatlo. Di ba po? Sa school, pag pumasok ka ng mag-aaral ka ng mabuti, ano matatanggap mo? Honor. Di ba po? Ayun. Kaya kay Lord, ganun din po. Sabi niya sa kanyang salita sa John 3:30, He must become greater and I must become less. Ano pong ibig sabihin nito? Be more of Him, be less of us. Kailangan yung mga gawang mabuti, yun yung sundan natin. Yung mga desire natin, isang tabi muna natin. Kasi si Lord ang mag-honor sa atin. The honor that comes from God is an honor that begins by giving Him a supreme position in our heart, mind, and life. Yun. Si Lord dapat yung uupuin natin sa trono ng ating buhay, sa trono ng ating puso. Siya dapat yung mamuna. Yun po ang dapat, ang pinapaalala ni Lord sa ating ngayon. Kasi marami nang umagaw. Maraming gawa ng kasamaan na kung saan maaari tayong mapahamak. Pero pag pinili natin si Lord, tunay na buhay, prosperity, and honor ang ating matatagpuan. Yun lang po ang mensahe na ibig iparating ng ating Panginoon. Sana po may natutunan tayo. Always choose righteousness and love. Amen po? Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng Panginoon.